Pag nagdagdag ka ng negosyo, akala mo magdadagdagan ng income mo. Maling konsepto po yan. Ang nangyayari lang pag nagdagdag ka ng negosyo, ikinakalat mo ang capital mo. Ikinakalat mo ang resources, ang mga tao mo. Ikaw din, ikinakalat mo atensyon mo at nagdadagdag tayo ng mga problema. Delivers, pag-usapan natin ang tanong ng aking client kanina. So, nag-coaching tayo kanina sa SM North bago tayo nagpunta dito sa IMG Makati office. So, by the way, announcement natin bago natin sagutin ang tanong na to. So, invitation muna tayo sa lahat ng mga nandito sa Makati. Yan. You can meet the rockstar para magkwento po tayo, mag-usap tayo about your investment. If you want to avail ng Kaiser and of course, Kaiser 3-in-1, let's go, let's go. Dito lang sa office, dito sa IMG Makati office. Okay? Alright, so pag-usapan natin, yan ang tanong sa akin kanina. Ano ba ang tama? Magdagdag ng bagong negosyo o palaguin ang existing business? Yan ang tanong niya sa akin. So, ang aking pong kliyente, meron po siyang 3 business. Okay? So, iniisip niya para mag-increase pa ang income niya, ay magdagdag pa siya ng ika-4 na negosyo o mag-focus sa 3 negosyo. Ito ang sagot ni Rockstar. Malinaw na malinaw, base sa aking experience. Ang sabi ko sa kanya, ganito po. Mag-focus na lamang sa existing business, wag nang magdagdag. Hanggat hindi pa kumikita, napapalago ang negosyo. So, ganito po. Yan din po kasi nangyari sa akin. So, before, IMG na po ako, nakikita nyo sa mga post ko, no? Pero hindi ako nagfo-focus. I keep on adding new businesses. Hanggang yung attention ko, resources ko, social media platforms ko, nakakalat sa iba't ibang negosyo. Ending, wala isa man na nagtagumpay. Until one day, naisip ko, sabi ko, sige, mag-focus lang ako sa isang business. So, nagtira ako, IMG Rockstar Community under financial industry. So, ito po ngayon ang finocus ko. So, yun din ang sinabi ko sa aking client. O, sabi ko sa kanya, itong 3 na to, make sure na pakitain mo muna, palaguin mo muna. Huwag tayong dagdag ng negosyo. Pag nagdagdag ka ng negosyo, akala mo magdadagdagan ng income mo. Maling konsepto po yan. Ang nangyayari lang pag nagdagdag ka ng negosyo, ikinakalat mo ang capital mo. Ikinakalat mo ang resources, ang mga tao mo. Ikaw din, ikinakalat mo atensyon mo at nagdadagdag tayo ng mga problema. Kasi sa startup business po, ang unang na-experience natin dyan, tandaan natin, hindi agad income. Stress muna bago income. Pagod muna bago income. Hirap muna bago income. So sabi ko sa kanya, eto na, pinagdaanan ng negosyo mo, ilang taon na po ang business niya eh. So, sabi ko po sa kanya, yung pinagdaanan ng negosyo na yon, papunta na siya dito sa paglago. So, pag nagdagdag pa uli siya ng negosyo niya, baka mawala na naman siya sa momentum. Okay, so bigay ron po example Ang one of the businesses po ni ma'am is travel and tours. So, sabi ko, baka meron ka pang market or market segment na hindi napupuntahan. So, yun ang bigyan mo ng pansin. For example, private schools. So, hindi niya pa po yan market. So, sabi ko, ang laking market ng private schools. Ang daming private schools, hindi lang dito sa Metro Manila. Sa mga katabing probinsya, Bulacan, Pampanga, Laguna, Batangas. So, ang daming market. Ang school po ngayon, labas na ng labas, ang dami ng tour, ang dami ng pinupunta, may estudyante, empleyado. So, dagdagan niya yung market segment. So, ganun din po sa atin. Yung negosyo mo, tingnan mo ano pang market segment ang pwede mong paglingkuran. Alright? So, dun tayo mag-focus. Huwag tayong dagdag ng negosyo. Mag-focus ka dyan sa negosyo mo, magdagdag ka ng market segment. Okay? Let's go, let's go. Kape po tayo. Thank you for watching. We are inviting you to attend our free webinar on how to save and invest the right way and how to avail sa Kaiser. PM na sa personal FB ko po.